Hey there! Get ready to vibe with us on Workmates Unplugged, where we, your favorite workmates, spill the tea on work, love, fam, friends, and whatever else crosses our minds. So plug in as we unplug. Welcome back to another episode of Workmates Unplugged. For today's episode, we have a guest sa podcast natin. Mayna, can you please introduce yourself? Oh, hi guys. It's me, Mina. Yun lang. Hi, Mayna. So for the sake of yeah. ano bang pwede mo maibigay na background about you? Background about me? Ano ba? Ano ba magandang background? About work. About work? Professional career mo. Diba? Okay, so side hustle yung procrastination. Ano ba? Ayun, tech support by night, procrastinator by day. Pero yeah, in all seriousness, yeah, night support. Night support, technical support. Sana MJ, okay ka pa. check mo yung random drug test yung mga guests if possible. So, yeah. Hindi, ayun. So, may guest tayo for today's episode dahil sa topic natin, diba? May mga napag-uusapan kasi kami, mga randomly lang. So, isa dun is yung about struggles when applying for a new job. Especially mga struggles ng mga fresh graduates and yung mga naghanap talaga na ibang jobs, diba? Yung mga natanggal sa trabaho na naghanap ng bago. Ayan. So, on your experience, Mayna, syempre, Ako agad. nung nagkakilala tayo kasi, diba? Kaya nagkakilala tayo, diba? Parang before fresh grad ka, diba? Yes, Tapos, yun yung first job mo nun kung saan tayo nagkakilala. So, ano yung mga struggles mo or kung experiences mo nung nag-a-apply ka as a fresh graduate? As a fresh grad, yung unang step is yung pag-ayos ng resume. Yun talaga yung parang kailangan mo, syempre fresh grad, wala ka pang experience. So parang mostly kung ano yung napag-aralan mo sa school, yung mga thesis, achievements mo sa school, yun yung ilalagay mo. May Pero, mga go. Kailangan ba talaga na pati achievements sa school nilalagay? Oo, yung siguro yung ibang resume, pero kung Pag fresh grad ka, oo, kung fresh grad ka, like, siguro parang may hope na gusto mo ma-apply ganon, so ilalagay mo yung achievements mo. Pero, Tim, ba't ka natatawa, Tim? Tatawa na, baka parang best, muse, yung gano'n. Kung ilalagay mo pa yun, parang kalokohan. Hindi kasi muse. Hindi, yung mga halimbawa, best in thesis, ganon. Sa Tim, eh. Ganon, parang wag mo na ilagay. Negative in drug test, ganon. Best in late, mga gano'n. Academic kasi. Academic na mga achievements. Okay. Sorry for... Clear. Clear na. Academic achievements. Wag yung mga yung mga payatas award. Yung mga academic achievements kasi wala ka pang experience masyado sa work. Siguro nilagay ko din doon is yung mga skills na basis sa pag-aralan mo and na carried out mo siguro sa thesis. Like, since tayo IT, so mga PHP...
about programming, yung Programming, nilagay ganun. mo skills. Oo, kahit yung... Tapos tinaasan ko na unti yung level. Night shift ka ba ngayon? Oo, night shift ako. Kaya sinabi mo, di ba? Sabi mo sa thesis. So, parang nagamit mo siya ngayon sa night shift mo kasi natutulog ka nung sa thesis sa umaga. Tapos gising ka sa gabi para maglaro or something. Ganun ba? Yung ba sinabi mo sa... Wala akong sinabi ganun. Dinagdagan mo lang yun. Ito ni Tim. Tapos, ano pa ba? Mga soft skills, if may certifications ka na Microsoft na na-achieve sa school mo, pwede mo rin mailagay. Helpful yun, very helpful. Well, most schools hindi naman kaya mag-provide ng ganun kasi malaki yung bayad sa Microsoft certificate. Pero if ever may chance na wag niyo rin kalimutan ilagay. Yun yung parang green card mo sa job. Yung mga certificates. Ano pa ba? Ayun yung first struggle, yung pag-ayos ng resume. Pag-ayos pa ng resume. Resume, oo. So, siguro, ma-advise ko lang sa mga fresh grad na nag-aayos ng resume, diba? Piliin lang natin yung mga important parts. Mga important parts dyan, siyempre, educational background. Tapos kahit yung pinaka-recent lang. Criminal Hindi mo background. Hindi mo naman kailangan ilagay lahat, diba? Plus yung mga skills yan, important yan. For example, sa mga IT, lagay nyo na lahat ng alam nyo dyan na programming language. Ayan. And for me personally, hindi ko ilalagay yung achievements. Kasi ako nung nag-apply ako, feeling ko siguro merong advantage kaunti pero hindi siya ganun kalaki para maging game changer. Diba? Para sa akin. Kasi kunyari, ang achievement mo lang, escort of the year. Wala yan. Hindi, kasi I mean, about naman sa achievements, medyo, on the fence din ako kahit papaano. Pero, medyo, diba? I think, yung sinasabi siguro ni Mayna about it is, kasi I heard she said about something about soft skills, like if ever you got, like, sige, natin yung best escort, you need to also align that dun sa job and what soft skill it entails. No, I mean, gets nyo ba? Diba? Ayun, like, susunod ko ngayon. Best escort right? Diba? So that means you have like charismatic ka. Gets nyo? And use that to get that job that you're applying for. HRM, siguro ganun. Hindi lang parang trip na lagay lang yung achievements doon. Pero hindi nyo ma-align or may explain doon sa nag-hire sa inyo. Wala ring parang point yun. So, kung maglalagay kayo doon, make sure that it aligns or parang corresponds kung ano mang skills na tutunan nyo doon sa pag-a-applyan nyo. Yun siguro ang magandang gawin. Yun yung susunod ko na parang yun yung susunod ko na parang unless in line with that na sa role na ina-applyan, 'di ba? Ilalagay mo diyan best escort of the year ka pero sa ka? Technology na. Hindi, pero pwede pa rin naman siya if you think about it, di ba? Best escort, charismatic ka. So you could use that soft skill kasi mostly sa IT, medyo, hindi ko naman nila lahat, pero di ba? Sometimes mostly, they're more of introverted. Tapos you work alone talaga because of tsaka programming and all of humaharap things, sa mga tao, diba? Sa client, client facing. So if you're a best escort, ibig sabihin charismatic ka. You can use that your advantage. But yun yung sinasabi ko na parang you need to make sure na you use those achievements para gamitin mo, para ma-hire ka doon. Hindi lang para ilagay mo na, best escort ako or best thesis. Tapos yung thesis mo parang tungkol pala sa ewan ko kung saan man, hindi mo ma-relate dun sa pinag-a-apply mo. It doesn't make sense. Diba? So, hindi siya magmamatter. Imbis na plus point, minus point. Hindi naman. Parang hindi lang siya parang relevant
ika Oo. nga dun sa HR or dun sa hiring person na nag-interview sa'yo if you're gonna put all of those things. Tsaka, feeling ko hindi na mapapasa lahat yun unless you highlight those things dun sa pinag-a-applyan mo. So, yun. I think Ayun. skill talaga. Yung mga skills Tsaka na make related sure, dun sa job. make sure na pag-aral, na aralin nyo talaga yung objective na ilalagay nyo, na parang, yun talaga yung goal nyo. Parang, mapaparating nyo sa hiring person or sa HR na ito yung goal ko and it is aligned with the role I am applying for. Kaya ako kasi parang dun pa lang makikita nila, kaya nag-apply ito sa role na to kasi aligned sa goal niya, sa objective niya. 'Di ba? Parang dun pa lang may plus points ka na. Yes, I agree true. with that. Yeah. Actually, ewan ko kung most people now input that on their CVs or resume. Pero ako personally, I have objectives there. Dun sa CV ko talaga nakalagay. So, parang hina-highlight ko din yun dun sa hiring person na nakakausap ko or interviewer. So that they'll know kung ano yung personal objective ko and how it would help, them and me as well kung i-hire nila ako. So, yun. Also, check that out. I actually agree with MJ there. So, ito si Mina at si Khalid. Make sure may ba't nadamay ako? objectives ka. No, I'm just saying na make sure na may objectives yung CV nyo. Kung wala pa, lagyan nyo na. Ikaw, Khalid, since 'di ba parang magka-batch kayo ni Mina. May iba ka pa bang parang struggles on Same lang kami nung fresh grad? Yung struggle sa amin as fresh grad, parang same lang. Pero yung sa akin kasi, yung nagdala sa akin is yung internship. Kasi yung sa in-apply ko sa internship, parang maraming masyadong ginawa. So, lahat ng ginawa ko, nilagay ko doon. And parang yes. yun yung naging winning ko for the first job na in-applyan ko. From internship pa lang na-absorb ka na. So, ang pinaka struggle sa akin is yung mga papers and yung requirements. So, yun yung pinaka-struggle sa akin. Sa bagay, yung mga no? Lalo na yung traffic, ganyan. Grabe. Daming tao rin yung nag-a-apply kasi. Pag-aayos ng mga requirements. Wala pa kasing pandemic nun. So, Ay, puno lang yung haba ng pila, promise. Yung commute, diba? Commute, pila. Pero medyo blessed kasi yun sa area namin, diba? Dito lahat, Pag-ibig, SSS. Ayun nga eh. Ayo. Oo. Ay, malapit dyan. So, hindi, may struggle para sa akin, pero hindi naman ganun kahirap like compared sa iba. Kaya advisable din na siguro 6 months prior or at prepare least nyo na, no? 2 months, 3 months prior before ka mag-apply. Prepare nyo na yung mga kailangan, mga common requirements. Tulad niyan, mga Pag-ibig, mga pre-employment, SSS. Helpful din ng, di ba, kahit at least magka-passport kas ID. Oo, at least. Diba? Yung, well, ako may license na ako noon, pero sa ibang walang license. Passport is really good din. Kung walang license, yun nga, mga passport. Ngayon, di ba, meron ng National ID. National ID. Yun, pwede yun. Dati Meron wala kayo, birth certificate, dalhin nyo. Yeah, birth certificate. Birth certificate nyo. Totoo yun. Kasi di ba usually pag wala kang ID, birth certificate talaga hinihingi. So, just be ready with that as well. Photocopies, no? Dapat may photocopy lagi sila. Tapos kasi usually, rin nila yung original. I'm not sure yung how ngayon, pero alam ko, i-ask din nila yung original. Really? Pero, pwede na rin yata soft copy, I guess. Lalo na ngayon, it's digitalized, right? So, mas bibigay mo yung original, kahit soft copy lang. Parang nung nag-apply ako recently, parang digital na lang. Parang scan mo, tapos drag mo lang sa OneDrive. Which is madali kasi, hindi ka na pupunta ng office para magpasa ng papers, ganun. Unlike sa atin dati. Oo nga. Face-to-face mo talaga hindi pasa. Tapos yung pila, no? Tapos pag namali ka pa ng pila,
Pila Ulit. pa ng exit yun. Kamot na lang. Hindi, I mean, totoo yun. Yung struggles before na parang, ay sir, dun po yung step 1, nasa step 3 ka pala. So parang ulit ka tuloy ulit. Ayun Patay yun, ka. hassle talaga yun eh. Ayun. Aside from yung sa mga struggles sa resume, syempre meron dyan yung mga nag-i-struggle sa interview. Syempre as a fresh grad, first time nilang may interview. Pero ma-advise ko lang dyan is dun sa mga company na ina-applyan. Syempre do a bit of research about the company, kung ano yung mga ginagawa nila. True. Yung Ano yung role. Yes. And then about the role. Tsaka Na-applyan. oo. That's about readying yourself for the interview. True. Syempre, alam naman natin, meron dyan mga ibang tutorial sa social media na nagsasabi, how can you easily answer questions, common questions on an interview, diba? Pero syempre, mas okay pa din kung ready ka sa lahat ng question, hindi lang sa mga common questions. Emotionally and mentally prepared. Yes. Kahit Emotionally, kinakabahan ka talaga. Mag-stutter ka minsan sa interview na-experience ko na yun. Grabe. Ano kasi pa, mga ganun ako. Oo nga. Kabado eh. Lahat naman mangyayari yun eh, di ba? Ganun ako eh. Hindi ko sure, pero pag sa ibang BPO, parang pag sa interview, hindi ko nalalahat based sa experience. Sa mga pinsan na ako na nag-a-apply as BPO, pag sa interview, parang ginajudge din nila, or hindi naman ginajudge, parang bawas sa points na rin yung pag or nag-pause ka sa interview, since parang nilulok din nila yung proficiency mo mag-English, parang ganun. Saan na yan? Which is a bit hard din. Hindi, sa call center, I think. Sa call center. Yun, exactly. If it aligns to dun sa role mo, definitely talaga minus points ka rin. But if it doesn't align, parang it doesn't make sense na parang ma-judge ka rin. Pero you're correct. I think, isa-check nila yun, yung spontaneity. Right? Kasi, magsasalita ka and you're gonna be customer-facing, tapos magsa-stutter ka, then definitely you might not be the right fit, if ever. Pero, I feel naman, if hindi naman yun yung main role mo and nag-stutter ka, I don't feel na dapat nilang ilagay yun as well. Lalo na, di ba, we were trying to make it more accessible sa mga persons with disabilities. And paano pag may mga deaf or mute? Di ba, hindi lang pwede na ganun yun, nakasama yun sa hiring nila. Unless talagang main job mo yung magsalita or something, di ba? Pero yeah, I think what you're saying, man, it applies to dun sa role na we're gonna be discussing matters with the client. So if hindi ka proficient, saka hindi ka spontaneous, medyo think about the role that you're applying for. Gusto ko na i-hire to si transcriber ko. Coach yan, pwede hire mo as coach. Transcriber. Naalala ko lang nung sinabi ni MJ pala na parang fresh hire, yung pag nakatrabaho pa yan si Mayna, fresh grad pala siya noon. So now I know why ganun yung quality of work. Now I understand fully, and I won't hold you against it anymore. So, okay. Grabe. Kidding aside, yun nga, parang we actually worked for a couple of, months, and then it's really hard. Really hard. So if you want ramdam mo yung background, try to listen to episode 4, I guess, and it was hinted there on what happened, the nickname, how the nickname was came to generated. Be. for that person. Hindi ko na itatago kasi sinabi na rin naman niya. So, hindi ako nagbubuli kasi inadmit yun. So, it's not me.
Bullying anyone. Kasi inadmit yun eh. So yun, check nyo lang yung episode 4. Meron dong nickname saka basta may background. Ayun. That's it for this episode. Thank you for listening on Workmates Unplugged. This is MJ. Valid. Mina! And Tim, And see you on the next episode. Bye. See you! Bye-bye!